Ang agenda ko for today's video ay mag-asikaso ng bagong cabinet na ilalagay namin dito sa kusina. So naligo na muna ako, nagpatuyo ng buhok para ready na talaga. Kapag bagong ligo ako, meron talaga ako nilalagay na lampin o kaya bimpo sa likod ko kasi para kung sakaling basa pa yung hair ko o kaya pag pinagpawisan ako, at least meron ng sapid. So dumating na nga pala itong cabinet na in-order ko. Yes, in-order ko talaga siya dahil talagang gusto ko na ma-achieve magkaroon ng built-in or hanging kitchen cabinet. Dahil alam niyo naman, simula na lumipat ako dito, ito na talaga yung inaasam-asam ko. So ito, chinek out ko talaga ito. Regalo ko na to para sa sarili ko. E naisip ko, deserve ko na talaga to. At saka gusto ko kasi talaga magkaroon ng kahit papano kakaibang look naman sa kusina this 2026. Umorder na rin pala ako ng memeriendahin namin dahil mamaya pupunta dito yung landlord ko para matulungan nga kami sa pagsiset up ng cabinet. So umorder ako siguro pang 6 to 10 people yata yung ganito kalaki na Amber's pansit Malabon. Ganito talaga yung gustong-gusto ko na pansit sa Amber's dahil swak na swak talaga siya sa panlasa namin ng tatay ko. Kakagaling lang pala namin sa resort dahil nag-celebrate kami ng birthday ni Pinky. So nasa labas pa itong mga disposable. Sabi ko kay Papa, para wala nang hugasin, mag-disposable na nga lang tayo pa. So ayan, at kain na muna tayo. So hindi rin naman nagtagal, nagsimula na kami ni Papa. Siguro mga alas 3 na yata ito ng hapon. Yung mag-aama ko nga pala umalis. Nagpunta sila sa kabila dahil alam nilang magpapakabisi na naman ako dito. At syempre, para wala nang sasaway-saway sa mga bagets, dinala na ni Pinggoy yung mga bata sa kabilang bahay. So, tutulungan ako ni Papa dito, pero sa totoo lang, medyo nahihirapan talaga ako dito dahil ang hirap niyang intindihin. May mga, may mga parts ito na bago sa akin or hindi ako familiar. Hindi lang siya yung tulad ng i-screw. Merong certain parts, basta, ganun. Anyway, color white na lang yung pinili ko. Actually, nag-iisip nga ako kung color gray ba yung bibilhin ko. Pero, I decided na white na nga lang para safe lang dahil halos kulay white kasi sa kusina namin. In fairness sa ginamit na material dito I'm not sure kung solid wood ito, pero may kabigatan talaga siya. Tapos medyo na-struggle kami ni Papa dito. Even though meron namang instruction na kailangan sundin. Medyo naninibago kasi ako dun sa mga parts nga na kailangang idikit dito. Hindi siya katulad nung i-screw-screwin mo nga lang. So buti na lang, nandyan din yung landlord namin dahil pupunta siya dito para matulungan nga kami ni Papa. Kasi magaling siya sa mga pagkukumpuni, pag-assemble, pagkakalikot ng mga kung ano-anong, kunyari may mga nasisira dito sa bahay like doorknob, mga saksakan or anything. Alam na alam ng landlord namin yung mga ganyan. So anyway, eto na nga, dumating na rin eventually si Pinggoy. Nagpatulong na rin kami. Pero ang hirap talaga. Inabot na kami ng gabi dito. Tapos later on, sabi ng landlord namin, para daw mas matibay, gamit daw kami ng stickwell para siyang wood glue. Kasi napansin namin, after namin ma-set up to, medyo nauga-uga pa siya. Ang sabi ng landlord namin, pag ginamitan namin ng stickwell, aantayin namin yung matuyo. And since gabi na nga rin ito, inabot talaga kami ng ilang oras. Ayoko rin naman na madaliin na ikabit ito kung hindi pa naman talagang tuyong-tuyo yung stickwell dahil sayang naman dahil ang goal nga dito ay mas maging matibay siya. So overnight muna namin patutuyuin yung stickwell. And then nagpunta na nga ako dito kay Papa dahil dumating na rin pala itong cabinet na regalo ko para sa kanya. Christmas gift ko na sa kanya to. Kasi before pa lang nababanggit niya na gusto niya nga yung cabinet na meron kami sa kwarto namin. Diba dalawang ganito nga yung meron kami. So pinipili ko siya kung gray ba or beige. So nag-isip siya eventually, ang pinili niya beige para safe na color lang din daw. Kasi kung kung gray ang pipiliin niya, naisip niya baka dumilim naman daw doon sa pagpapwestohan niya nito. So, ang mangyayari, yung luma niyang damitan, which is yung nakapwesto sa tabi ng kama niya, ibibigay niya naman yun sa bahay ng kuya ko. So, marami talagang nag-aabang na gamit para sa kuya ko. And pasensya na nga pala dahil pinaprioritize ko talaga ibigay yung mga gamit sa kuya ko muna dahil alam niyo na marami din sila mga gamit na kailangan para doon sa bagong bahay nila. So ang pinili ni Papa nga pala yung shelf type. Kita mo merong 4 na layer dito sa loob kasi meron ding
closet type niyan or yung may hangeran ba. Naisip kasi namin, mas marami kang mailalagay kung ganitong shelf type yung pipiliin namin. And usually talaga yung mga ganyan, bihirang-bihira yan sa mall or sa grocery. Bihira ka makakita ng ganyan. That's why I decided na orderin na lang siya online. Kinabukasan nga pala, pupunta kami ni Papa sa may Centro Pasita. Meron kasi dong hardware and maghanap kami ng bracket na pwedeng ilagay sa cabinet. Ang ending, walang bracket na nakita si Papa doon. So meron na lang akong nakita. Unan. Bumili ako ng unan na buy one take one kasi wala na kaming unan para sa sala. Kailangan namin ng malaking unan. So ang ending, after makapagpagupit ni Papa sa barbershop sa may Pasita, napadpad nga kami sa may Unicity. Bago namin binili to, tinawagan muna namin yung landlord namin para mag-check sa kanya kung okay ba yung napili naming bracket. So nagbigay naman siya ng recommendation and advice. So eto na nga, at for the drill na nga sila sa semento dito dahil ikakabit na nga finally yung cabinet. Alam mo ba, 'di ba 6 door nga yung pinili ko. 4 na door lang yung dumating. Naisip ko, naku, hassle na naman ito kapag dumating yung pangalawa imbes na isahang galawan sana, 'di ba? Well, anyway, eto na nga at pinatapatan ko na lang din ng vacuum yung dinidrill na pader para at least hindi na sumabog yung buhangin na galing nga dito sa dinidrill. Kasi usually yun yung nagiging problema kapag may nagdidrill tas walang nakasalong or walang nakaabang na vacuum. Ay talaga naman ang dami talagang alikabok na magliliparan dyan sa paligid. So, ayan na nga, almost done na. In fairness din talaga sa pinto na ginamit dito, ang ganda talaga ng quality. Promise, ang ganda ng quality niya. Kasi may mga bahay na rin naman ako napupuntahan na meron silang mga modular cabinet. Ganito din yung quality niya, promise. And soft closing na rin siya. Kaya doon ako na-excite. Yung tipong may kukunin ka sa pantry, tapos isasarada mo yung cabinet, tapos dahan-dahan siyang magsasara. Walang lagabog, kumbaga. Nakakatawa. So, ayan na nga. At for the drill lang dito ang aking landlord. Alam mo, ang galing niya. Ang galing niya talaga. Kasi nagawa niya ng paraan para walang uwang. May pagka-perfectionist kasi yung landlord ko habang kinakabit to. Kaya inabot talaga siya ng ilang oras. So, hindi naman siya nagpapabayad, no? Pero, bumibili kami ng merienda para meron naman siyang makain. Thank you so much sa effort niyo po sa papa ko at sa aming landlord. Thank you, Doc. Inabot na rin talaga ng gabi bago natapos yung pagkakabit nga nito. Kaya naman kasi hodang medyo madaling araw na nga rin ito. Hindi na ako nagpa-tumpik-tumpik pa at tatapusin ko na nga yung paglilinis dito dahil alam mo, napakasimple lang naman yung ginawa. Nagkabit lang ng cabinet pero ang dami talagang nausog ng mga gamit, ang daming kalat. Ang dami kong na-discover na kailangan palang paghuhugasan. Inabot na rin talaga ng umaga yung paglilinis ko dito. Maya-maya nga, dumating si Papa. Kasi daw, gusto niya akong tulungan sa paglilinis. Pero sabi ko, wag na pa. Kasi iniisip ko, kung syempre maglilinis siya, ilalapag niya yung mga gamit kung saan. Mas prefer ko talaga na ako na lang pa maglinis. Tapos naisip ko nga, ibigay na rin kay Papa itong easy na cordless vacuum. All in good condition siya. Ang ganda nito, napaka-aesthetic. Meron nga itong cut design na mamahalin talaga na vacuum, 'di ba? Nakikita ko sa mall. Ang akin lang naman. Yung ganito kasi dahil cordless nga siya, limited lang yung oras na magagamit mo siya kahit nakasabi mo naka full charge siya. Dito sa bahay kapag naglilinis ako na kailangan ko ng vacuum, medyo matagal yung inaabot dahil alam mo naman, ang kalat dito sa bahay, may katindihan. So mas better talaga sa akin yung decordon ba. So anyway, kay Papa naman, pwedeng-pwede niya ito magamit sa mga quick cleanings niya. At the same time, mas marami pa siyang space doon. Dito kasi sa akin, Diyos ko, napakasikip na talaga. At saka alam ko rin na maalaga talaga si Papa sa gamit. At saka, kapag kailangan ko naman at least pwede ko mahiram sa kanya anytime. So, tinuruan ko na siya kung paano ito gagamitin ng maayos. Tapos, may stand kasi yon na ididikit lang sa may pader. So, isa-set up niya din daw agad-agad doon sa apartment niya. So, quick linis lang talaga ako dito. Meron lang ako mga kailangan punasan pa. Finishing ba, kumbaga. Naalala ko din bigla, may nagtanong kasi ng size itong small dining table. Yes, dining table namin yan.
80 by 40 centimeters lang po yung size niyan. Saktong-sakto lang talaga para dito sa cute size naming apartment. At least meron kaming matinong lamesa ni Pinggoy kapag kakain kami. Dahil yung mga bagets, meron naman silang sarili nilang lamesa dito, yung color pink. So ayan ang itsura ng aming kusina currently. Then maya-maya lang, ito naman si Pinggoy. After ng shift niya, magsisimula na nga siyang magluto ng aming pananghalian. Yung isa rin pala sa mga Zumba mate ko, nag-offer ng leche flan, 150 per tub. And hindi ako masyado nag-expect dito. Umorder ako sa kanya ng 3. Grabe, napakasarap. Sobrang sulit niya sa 150. Anyway, yung link nga pala ng mga cabinet nasa comment section at nasa bio ko rin. Yun lang muna.